So, today, magmo-move on tayo sa panibagong lesson natin. So, bago tayo magpo-proceed sa pinaka-topic natin, we will going to have the introduction to fraction muna. Okay, ready na ba kayong lahat? Okay, very good. So, today, you will going to learn the terminologies na pwede nating or ginagamit natin sa fraction para mas lubos ninyong maintindihan kung paano ginagawa ang fraction, paano kayo magsosolve ng fraction. You have learned beforehand that fractions are recognizable because they have two parts, a top number and a bottom number with a line in the middle called the fraction bar. In mathematical terms, the top number is called the numerator, and the bottom one is called the denominator. Yan yung mga unang-una nyong dapat na inaalam, yung part ng fraction. Alam nyo kung saan ang numerator at saan ang denominator. Numerator denotes how many of the parts we are taking. So, ano daw ang numerator? Dito natin makikita kung ilang parts ang kukunin. At ang denominator denotes how many equal parts the whole is divided. Dito naman sa denominator daw, dito natin makikita kung ilang parts divided ang isang kabuuan. Kids, you also have learned that there are proper fractions and improper fractions. So, meron akong examples dito. Unahin natin ang 2/5. Mga anak, as you can see, ang value ng denominator is 5 and our numerator is 2. Now, isipin ninyo kung ang 5 ba ay mas malaki ang value kay 2. Yes, mas malaki ang value ng 5. Compare natin sa ating numerator. Mga anak, kapag malaki ang value ng denominator natin sa fraction, compare sa numerator, ang tawag po dyan ay proper fractions. Ayan po. Let's have another example. 4/7. Sa 4/7 naman mga anak, meron tayong denominator of 7, which is mas malaki kaysa kay numerator na 4 lang. Okay? So, ang tawag dyan ay proper fractions. Now, let's proceed. We have 5/2 or 5 halves. So, kung ang numerator natin ay 5, compare sa denominator natin which is 2, may mas malaking value ang ating numerator. Kapag anak ang fraction ay mas malaki ang value ng numerator kaysa kay denominator, ang tawag dyan ay improper fractions. Okay? Ano ulit ang tawag dyan? Kapag may malaking value ang numerator, compare kay denominator. Yes, very good. It's improper fraction. Now, next, we have 7/4. So, 7/4, we have numerator of 7 and 4 for our denominator. So, obviously, mga anak, ang ating numerator ay mas malaki kaysa denominator. Ang tawag po dyan ay improper fraction. Okay? Okay, let's have an activity. So, all you need to do is to
Answer whether the fraction is proper or improper fraction. Example number 1, we have 2/8. So ano ito? Proper fraction or improper fraction? Proper fraction or improper fraction? Take note of our numerator and denominator. Anong sagot ninyo? Proper fraction. Very good. Number 2 example, we have 6/4. So ano ito? Proper fraction or improper fraction? Tingnan mabuti ang numerator at ang denominator. Alin sa dalawa ang may malaking value? Proper fraction ba ang tawag dito or improper fraction? Okay, very good. That is improper fraction dahil malaki ang value ng numerator which is 6. Next, number 3, we have 8/9. So, sagot ba ninyo ay proper fraction or improper fraction? Okay, very good. That is proper fraction. Next, our last number, 12/18. So, tingnan mabuti ang numerator, compare ninyo sa denominator. Ano ang sagot ninyo? Proper fraction or improper fraction? Yes, very good. That is proper fraction. Okay, good job. You also know that there are mixed fractions termed as much because they are composed of a whole number and a fraction. So mga anak, may tinatawag din po tayong mga mixed fraction. Or di kaya, minsan tinatawag nila mixed numbers. Okay? So, I have your example. Makikita ninyo, we have 1 and 1/2. Mga anak, ito yung fraction 1/2. Tinawag siyang mixed fraction dahil may kasama siyang whole number. Whole number, mga anak. Meron tayong whole number at fraction sa ating example. Next, we have 3 and 4/8. Meron tayong whole number na 3 at meron tayong 4/8 as our fraction. Sinusulat ito magkasama. Kapag magkasama ang whole number at ang fraction, ang tawag dyan ay mixed fractions. Okay. So let's compare similar fraction and dissimilar fraction. Ano kayang ibig sabihin ng similar fraction at dissimilar fraction? Similar fraction, mga anak. Ito ay kung ang denominator natin ay magkapareho. Katulad dito, we have 3/5 and 4/5. Ang makikita ninyo, parehong 5 na denominator. So, ang tawag dyan ay similar fraction. Ngayon, let's proceed with the similar fraction. The similar fraction, mga anak, ito naman kung ang denominator ng fractions ninyo ay hindi sila magkapareho. Katulad na lamang nitong example natin. 2/8 and 3/4. Tingnan ninyo maigi ang kanilang denominator. Meron tayong 8 at meron naman tayong 4. Magkapareho ba sila? Opo, hindi sila magkapareho. So, ang tawag dyan ay dissimilar fraction. Let's have another activity. So, just identify if the fractions are similar fractions
or dissimilar fraction? Number one example, we have 2/8 and 7/8. So, pareho sila ng denominator. Ano ang sagot ninyo? Similar fraction ba? Or dissimilar fraction? Okay, very good. Ang tamang sagot ay similar fraction. Number 2, we have 3/12 and 4/6. Meron tayong 12 and 6 sa denominator. Ano ang tawag dyan? Similar fraction ba? Or dissimilar fraction? Okay, very good. Meron tayong dissimilar fraction. Next, 5/9 and 1/9. So, magkapareho ang kanilang denominator. Ano ang inyong sagot? Similar fraction or dissimilar fraction? Very good. Tayo ay mayroong similar fractions. So, last example, we have 6/7 and 2/7. Meron tayong parehong denominator. Ano ang sagot ninyo? Similar fraction or dissimilar fraction? Very good. We have similar fraction dahil meron silang parehong denominator. Okay, kids. That's all for today. Thank you for listening. It's me again, Teacher Cheryl.